Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 32 minuto na po. Makalipas sa alas 4 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-27 sa buwan ng Mayo taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning sa inyong dalawa, amigo Sherwin Kulubong and Bernard Dadis. Good morning. Morning. Meron akong paalala doon sa ating mga kababayan, sa ating mga nanonood at nakikinig. Holiday today. Walang pasok po sa mga tanggapan ng gobyerno, maging sa mga private companies. Pero ang DSWD, Annie, Bernard, ang sabi nila, bagaman sarado ang kanilang central office, ngayong araw, tuloy pa rin yung nakaschedule na special payout para sa delivery riders na hindi pa rin nakakakuha ng cash relief assistance. At usapang holiday at rider, syempre, reminder po, ay suspended ang pagpapatupad ng number coding scheme. Ayan, mga kasambahay, ating mga reminders. Oh, ready na tayo? Hataw na! Oh, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Sa kanyang visit sa bansang Japan, binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino community doon. Nagpasalamat ang Pangulo at nagpahayag ng paghanga sa sakripisyo ng mga overseas Filipino workers bilang kinatawa ng Pilipinas sa nasabing bansa. May humahataw na balita si Nerissa Dando. Humarap sa Filipino community dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa unang gabi ng state visit ng Pangulo dito sa Japan. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Pangulong Marcos ang mga sakripisyo ng mga overseas Filipino kasabay ng pagpapasalamat. Sa bawat pagkakataong ibinibigay sa akin na makaharap ang ating mga kababayan sa ibayong dagat, iisa ang aking nararamdaman. Malalim ang napasasalamat at pusong paghanga sa inyo. Aniya, ang mga OFWs ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang relasyon ng dalawang bansa. Tiniyak ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan at ang laging pagsisikap para sa ikabubuti ng kalagayan ng manggagawang Pinoy sa Japan. Bago pa man kami makikipagpulong sa mga pinuno ng Japan, minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito sa gitna nga ng Pilipinas at ng Japan. Napakahalaga para sa amin na ipabatid sa inyo na ang inyong pamahalaan ay walang tigil at walang sawang nagsisikap upang mapangalagaan ang inyong mga karapatan, kapakanan at kaligtasan habang kayo ay naghahanap buhay sa ibayong dagat. Base sa tala ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo noong nagdaang taon, umaabot na sa mahigit 340,000 ang registered ng mga Pinoy na naninirahan at naghahanap buhay sa iba't ibang rehiyon sa Japan. Samantala, sa araw na ito ay magiging abala ang Pangulo. Ngayong umaga ay magtutungo si PBBM sa Imperial Palace upang mag-courtesy call sa Emperor at Empress ng Japan. Magkakaroon din ng roundtable meeting ang Pangulo sa ilang Japanese stakeholders na susundan ng isang business meeting bago ang state banquet mamayang gabi. Mula rito sa Tokyo, Japan, Nerissa Dando, humahataw sa balita. Ngayon. Sa botong 233 na yes, 0 na no at isang abstention, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang House Bill No. 8392, ang panukalang nagdedeklara sa National Election Day bilang isang regular non-working holiday. Ito upang bigyan ng sapat na panahon ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang makaboto. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa itinuturing na national election ay ang electoral activities
gaya ng plebisito, referenda, People's Initiative, recall elections, special elections at iba pang proseso ng voting. With 233 members voting in the affirmative, 0 in the negative, and 1 abstention, House Bill number 8392 is hereby approved on third and final reading. Hataw Balita ngayon. Ayan, Ani, Bernard, maganda ito. Dineklara ng National Election Day bilang isang regular non-working holiday. Ibig sabihin, mas marami ng makakaboto, mas may exercise ng ating mga botante ang kanilang karapatan na makapamili ng gusto nilang iluklok sa pwesto. Sana maging tuluyan siyang batas na dahil ito third reading sa Kamara Lower House. Dapat tapatan na ito ng version ng Senado para totally mapabilis yung pagsasabatas. Walang pasok kapag may eleksyon. Yan ang sinusulong ni Chairman Garcia. And of course naman, you cannot concentrate kapag may pasok, di ba? Paano ka makakapag-concentrate? Halimbawa, yung vacant time mo na may 1 oras lang, lunchtime. Oo, Paano ka makakahabol? I Tama think yun. that's very good. Pag mahaba ang pila, yan kasi ang nagiging problema. Pagka bulto, yung maraming mga botante na boboto, yung mga may trabaho pa, That's correct. So yung allotted time mo ng 1 hindi na hour sila is not enough. nakakaboto. Ganun nga. Kaya napakaganda niyan. Pagka naisabatas po yan, mas marami ang makakaboto dahil mas marami ang gumustong bumoto ngayon dahil sa nasasaksihan sa political drama sa ating bansa. Samantala, formal nang nag-take over bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment si Secretary Francis Tolentino sa kanyang pag-upo sa DOLE. Kasama sa kanyang plano ang pagbibigay ng libreng legal assistance sa mga manggagawa upang tulungan ang mga ito laban sa mga mapang-abusong employer at hindi nagbibigay ng tamang pasahod. Ayon sa kalihim, nais niyang makabuo ng Labor Attorney's Office na kahalintulad ng konsepto ng Public Attorney's Office. Kasama rin sa plano ni Tolentino ang pagbubukas ng 24/7 hotline para sa mga platform workers gaya ng mga delivery riders at virtual assistants. Hataw Balita ngayon. Napakaganda nito kung magiging kumbaga magiging makatotohanan dahil maraming mga manggagawa, lalo na po yung nasa mga, sabihin na natin, nasa mas mababang level ng uri ng pagkamanggagawa, ang talaga namang umaaray. At itong tulong na ito na legal, libre sa ating mga kababayan, makakatulong na mabuti sa kanila. Plus yung 24/7 na virtual assistant na pwedeng tawagan pagka meron kang gustong idulog, pag meron kang concern sa larangan po ng paggawa. Kaya magandang adhikain to ng bagong DOLE Secretary. Napakaganda nga, no? Kasi nga, pwede ka na tumawag eh. Hindi mo na kailangan pumunta doon sa opisina na kung minsan nga hassle pa. No? Dahil, syempre, mamamasahe ka pa, marami pang pwedeng mangyari. So, yung makatawag ka doon sa yung concern at may sasagot. Oo. Mas maganda kung may sasagot talaga, no? So, malaking bagay. Okay, yung 24/7. I think that's new. Okay, bago po yun. Welcome development talaga naman yan sa mga manggagawa. Kaya kung mayroon sasagot doon sa lahat ng mga katanungan mo, di ba? Yung mga employer na hindi nagpapatupad ng mga karampatang sahod and benefits dun sa mga manggagawa. That's a welcome development. Ito, meron pa tayong mga dagdag na balita. Ngayong umaga, dumating na sa South Korea ang nasa 130 mga Filipino manggagawa sa ilalim ng Government to Government Employment Permit System o EPS. Ang mga ito ay sasabak ng trabaho sa iba't ibang manufacturing industry sa South Korea. Mahigpit naman ang bilin ng Migrant Workers Office at OWA sa ating mga kababayan na gawin ang ibayong pag-iingat at sinabing hangad nila ang tagumpay ng bawat manggagawang Pilipino sa abroad. Hataw Balita ngayon. Kawalan ng disiplina ang nangungunang dahilan ng road crashes sa bansa. Ito ang inihayag ng isang opisyal ng Department of Transportation sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa kalsada. Si Asher Cadapan Jr. humahataw.
Umaabot ng mahigit 31,000 ang mga insidente ng road crash na naitala ng Highway Patrol Grupo HPG noong 2025. Pinakamarami rito ang nangyari sa Metro Manila na nakapagtala ng nasa 12,000 ng mga aksidente ng sasakyan, habang naitala ang iba pang mga insidente sa iba pang mga lugar sa bansa. Halos doble ang bilang na ito kumpara sa mga taunang datos sa mga nagdaang taon simula 2020. Bunsod nito, muling nagpulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa Philippine Road Safety Summit 2026. Pinangunahan ito ng Department of Transportation o DOTR bilang lead implementer ng aktibidad, katuwang ang mga pribado at civil society group. Layo nito na makapagpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada na kadalasan ay nagre-resulta sa pagkawala ng buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Ayon kay DOTR Assistant Secretary for Road and Non-Infrastructure Juscoro Reyes, pangunahing dahilan ng mga aksidente sa kalsada ay bunsod ng kawalang disiplina. Ako ngayon, sa nakikita ko lang, discipline. Discipline. Kasi parang yung road safety natin, kahit na andyan yung lahat ng ano natin, kailangan natin discipline. Kailangan natin parang cultural change, I would suppose. Inihalimbawa rin ni Asik Reyes sa mga nahuhuling lumalabag na mga motorista, lalo na ang tila karaniwan ng hindi pagsusuot ng helmet, lalo na sa mga probinsya. Una, matigas ang ulo ng Pilipino. Maski enforce mo, nahuhuli mo, ganun pa rin. Ako, ang dami kong mga kasama sa probinsya. Every now and then. Mga motorsiklo nga sa probinsya. Wala ng helmet. Check-in mo. Walang lisensya. Hindi registered yung motor. At mapapansin mo, sa probinsya, ina-allow ng mga parents yung mga bata nagdadrive. Sa huli, binigyan diin ng DOTR na importante pa rin ang mahigpit na implementasyon ng mga batas trapiko upang kung hindi man tuluyang maiwasan ay mabawasan sana ang mga naitatalang aksidente sa kalsada. Asher Cadapan Jr., humahataw sa Balita Ngayon. Yun ang dahilan kung bakit talagang maraming aksidente sa kalsada, yung kawalan ng disiplina ng maraming mga motorista, lalo na ng mga nagmomotor. Sabi nga ni Asik Reyes, kung sapat naman yung ating mga pangangailangan sa kalsada, yung mga warning, pero wala ka namang disiplina, matigas ang ulo at hindi ka sumusunod, dahilan niya para dumami talaga ang mga aksidente. Bernard, Ani. Yeah. And that's true. Alam mo naman kung anong ibig sabihin ng disiplina. Napakalaking bagay yon. Na yung isang motorista ay may disiplina. Kung may disiplina ka, teka muna, yung mga road signs, marunong kang mag-respect nun. Bawal dito. Kung ito ay one line lang, hindi ka dapat pumasok doon. There are times na may mga motorista, kahit na isang linya. Ibig sabihin, one way lang yan, papasukin kasi wala mo nakikita mga traffic enforcers. Yan ang isang ehemplo ng walang disiplina. Pero kung may disiplina ka, hindi mo papasukin. Mayroon o walang traffic enforcer. Marami. Ang tawag nga, ang tawag nila, kamote riders. Kamote rider. Nakaiga ng kamote. Hindi ko lang bakit tinawag na kamote. Kamote siguro. Wala ito eh. Kamote kasi, alam ko merong tanga. Yung ano. Ganun ba? Ang tawag sabi nun, ulalo. Ulalo. What is that? Anong word? Yung kamote na literal is pagka may diferensya siya, meron siyang mapait na lasa, di ba? Parang ganun. Tawag sa amin, tanga kayo. Sa amin, ulalo. Parang ganun. Pero kasi marami talaga, ako personal, na-experience ko yan, walang disiplina. Traffic light lang eh. Kaya ako, based sa experience ko, pag nag-scooter ako, halimbawa, natapat ako sa unahan ng nakastop ako sa traffic light, pag nagpapataan ako ng ilang seconds bago ako mag-go agad. Kasi meron, kahit yung stop na sila, pipiliting habulin yun, igogo yun. That's a sign of walang disiplina. Ay nako, marami talagang gano'n. Kaya sabi nga, maganda mag-practice ka ng defensive driving. Okay. Pero may mga questions dyan. Yung sinasabi nila, bakit nakakapasaya yung mga drivers once na kumukuha ng license? Before kasi, iba yung binabalita, na pwede na makakuha ng lisensya kahit na hindi ka mag-take na exam. Iba ang pwede mag-take na exam. Pero that was already resolved. We made to understand na na-resolve na yon. Kahit di ba may mga bulag na nakakakuha ng mga lisensya. That was before. That was the issue before. Pero this time, ang issue dito is discipline. Meaning to say, that was improved already.
Hindi ka na makakakuha ng lisensya kasi nabulag ka o kaya hindi ipapakuha mo sa iba, magbabayad ka lang. This time, na-settle na yon kasi marami nang nahuli. Na, I do not know kung kayo nabalitaan nyo rin. Meron din nga gano'n. Pero ako bilang motorista din, ayan, nakikita ko kasi, Bernard, Dani, pagka madaling araw, lalo na yung mga disoras na. Ayan. Diyan lumalabas yung maraming kamote rider. Nako, Lalo na sa napakadami. motor. Kaya dyan yung maraming aksidente. Feeling nila, racetrack nila yung kalsada. Kasi wala nang mga pulis, wala nang Ayan. mga highway patrol na nandyan sa mga lansangan. Kaya gusto ko din yung mayroon tayong isang batas na kahit na, anong tawag doon? Non-contact policy. Di ba? Kahit na basta mayroon ebidensya, what is that evidence? Di ba may mga CCTV tayo? Itong, di ba nung pinatupad yung non-contact Policy. apprehension policy, yung Yeah. camera, ay naging disiplinado yung mga That's correct. motorista. Talagang walang dumadaang yung sa bike lane na mga nakamotor. Walang dumadaan talaga kasi matitikitan ka eh. Hindi, tsaka sa Subic, makikita mo isang magandang halimbawa dahil yung mga pupunta ng Subic, pupunta ng Bataan, dadaan doon, merong dun first stop, first go. Ganun ba yung parang scheme nila doon? Pagdating dyan, disiplinado yung mga Oo, mamamayang pagdating sa Pilipino Subic, dito. mahuhuli ka Parang eh. inisip nila, makakalusot ako. But this time, nakakatawa naman, may mga ganong klaseng programa. Kaya mabuti po yan ang magkaroon ng tamang edukasyon din pagdating po sa pag-drive Speaking of education, so susugan ko lang yung binabanggit mo, education, which is very important, na dapat mapalawak yan. Kasi marami din mga drivers hindi marunong magbasa ng mga traffic signs. Tama yun. Di ba? Di ba sa road may mga guhit-guhit dyan? Hindi nila alam kung paano i-interpret yan. Yung solid yellow, solid white, Yes. hindi naintindihan. Okay. So, ibig sabihin, education is very important na ituro dun sa ating mga drivers. At kasama din yung etiketa. Tamang etiketa sa pagdadrive. Pagbibigay ng kortesiya, mahalaga po yun na ituturo. Kaya sana ma-improve pa yung edukasyon pagdating po dito sa ating mga kababayan, kaalaman at pagpapatupad ng batas sa trapiko. At usapang edukasyon, nakompleto na po ng Department of Education ang nationwide orientation ng Learning Systems Policy Reforms na magsisimulang ipatupad ngayong darating na school year. Lain nito na ihanda ang mga guro at school head sa lahat ng rehiyon para sa maayos at organisadong implementasyon ng pangunahing reforma sa edukasyon. Kasama sa tinalakay sa orientation ang 3-term school calendar, revised guidelines on lesson planning, classroom assessment, grading system, award, and recognition. Gayun din ang flexible learning programs, education in emergencies, work immersion, at ang pinalakas na senior high school curriculum. Inaasahan namang makatutulong ang mga reformang ito upang maituro sa mga estudyante ang tamang time management kung saan mababalanse ang academics at extracurricular activities. Hataw Balita ngayon. Nananatiling manipis ang reserbang power supply sa Visayas Grade Kayat. Malaki ang posibilidad na muli itong isailalim sa yellow alert ngayong araw ng Miyerkules, May 27. Batay sa power outlook situation ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa 215 megawatts lamang ang operating margin sa ngayon sa Visayas Grid na nangangahulugan ng manipis na reserbang kuryente. Ilang magkakasunod na araw na sa ilalim o isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid bunsod ng mataas na demand sa kuryente sa kabila ng mababang produksyon ng power supply dahil sa mga plantang nagpapatupad ng forced outage. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang binuksan ng Maynilad Water Services ang partial operations ng kanilang raw water reservoir sa may lamesa water treatment plant sa Quezon City. Layo nito na paigtingin ang pagsusupply ng tubig sa kanilang mga customer, lalo na sa mga oras kung saan mahina o bawas ang water inflow mula sa Angat Ipo Dam System, bunsod ng limitadong supply dahil sa madalang na mga pag-ulan. Sa ilalim ng partial operations, mayroong storage capacity na aabot sa 67 million liters ng raw water ang pwedeng malinis ng lamesa water treatment plant.
Plano naman buksan ang full-time operations ito sa darating na June 2026 kung saan naabot sa 200 million liters ng raw water ang malilinis ng nasabing water treatment plant. Hataw Balita ngayon. Aabot sa nasa 50 mga lugar sa bansa ang inasahang makararanas ng danger level ng heat index ngayong araw ng Miyerkules, May 27. Batay sa inilabas na forecast ng Pag-asa, aabot sa 46 hanggang 42 degrees Celsius ang tamang o damang init na mararanasan ngayong araw. 46 degrees ang heat index ngayong araw sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan at Sangli Point sa may Cavite. Habang 45 degrees sa Casiguran, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Camiling, Tarlac at Pili, Camarines Sur. 44 degrees naman sa Naiya, Pasay City, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, Clark Airport, Pampanga, Muñoz, Nueva Ecija, Infanta, Quezon, Cuyo, Palawan, Rojas City sa may Capiz, Catarman, Northern Samar at Giwan, Eastern Samar. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang damang init sa may Lawag City sa Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Iba, Zambales, Subic Bay, Olongapo City, Hacienda, Luisita sa may Tarlac City, Ambulong, Tanawan, Batangas, UPLB sa Los Baños, Laguna, San Jose Occidental, Mindoro, dyan po sa may Daet, Camarines Norte, Virac, Catanduanes, Borongan, Eastern Samar at Maasin, Southern Leyte. 42 degrees naman po ang mararamdamang init dyan sa may Science Garden sa Quezon City, Sinait, Ilocos Sur, Batac, Ilocos Norte, Calayan, Cagayan, sa may Alabat, Quezon, Calapan, Oriental, Mindoro, at gayon din sa Coron, Palawan. Pati na po sa Romblon, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, Legazpi sa may Albay, Masbate City sa may Masbate, Huban, Sorsogon, Mambusaw, Capiz, Iloilo City at Dumangas, Iloilo, Catbalogan, Western Samar, Tacloban City, Leyte at Dipolog sa may Zamboanga del Norte. Bukod sa pag-inom po ng sapat na tubig at mga pananggalang sa init, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa ating mga kababayan na iwasan ng matagal na exposure sa labas, lalo na po sa mga oras na katirikan ng araw upang maibsan ang nararamdamang matinding init ng panahon. Hataw Balita ngayon. Hindi inaalis ng DOST Pag-asa ang posibilidad na muling maulit ay isang Ondoy-like scenario sa pagpasok ng habagat at tag-ulan ngayong taon, lalo na kung magsasabay ang malalakas na pagulan, bagyo at El Nino sa bansa. Kaya naman patuloy ang ahensya ng paalaala sa pagiging handa, lalo na sa mga paaralan at mga bahaing lugar. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Muling nagpaalala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa na posibleng maulit ang nangyari noong manalasa ang bagyong Ondoy sa bansa. Ngayong inaasahan ang pagpasok ng tagulan, pag-iral ng habagat at may kasama pang El Nino. Ayon kay Ms. Ana Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, hindi nila layong takutin ng publiko kundi nais nilang bigyang babala ang lahat para makapaghanda sa posibleng mangyayari kapag naulit ang kahalintulad na senaryo noong Ondoy. Hindi naman po kami nananakot, but yun po, may mga ganong possible scenario. Kasi noong 2009, Ondoy, September, El Nino din po yun. Nagsisimula yung El Nino nung time na yon, mga around September din kami nag-issue ng first El Nino advisory, and then after 2 weeks nagkaroon po tayo ng Tropical Storm Ondoy na naging ganun yung mga rainfall events. So may mga ganun pong posibilidad, kaya anytime po yung mga scenario na ganun ay kailangan din po maging handa po tayo. So wag naman sana, pero may possibility, hindi nawawala po. Ipinaliwanag ng ahensya sa pagpasok ng habagat, mas magiging madalas ang mga localized thunderstorm at matinding buhos ng ulan sa maikling panahon.
Kapag umabot sa 7.5 millimeters per hour ang lakas ng ulan, itinuturing na ito na heavy rainfall na posibleng magdulot ng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at patag na komunidad. Samantala, sa panahon naman ng tag-ulan, mas inaasahan ang pangmatagalang pag-ulan dahil sa mga low pressure area at mga bagyo. Ipinaliwanag rin ng Pag-asa na batay sa historical records, bagaman mas kakaunti ang inaasahang bagyo kapag may umiiral na El Nino, mas mataas naman ang tsansa na ito ay malalakas o nasa kategorya ng typhoon hanggang sa super typhoon. Dahil dito, pinayuhan ng Pag-asa ang publiko na maghanda sa anumang posibleng senaryo, lalo na't nagiging mas madalas na ang mga enhanced habagat events na nagdudulot ng biglaang pagbuhos ng ulan o kaya tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 9 hanggang 13 bagyo pa ang posibleng pumasok sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre ngayong taon, habang nasa 10 hanggang 15 bagyo naman hanggang sa Disyembre. Bagamat mas mababa ito kaysa karaniwang bilang ng bagyo sa Pilipinas, binigyan diin ng Pag-asa na hindi dapat magpakampante ang publiko dahil maaaring mas malalakas naman ang mga bagyong mabubuo. Kaugnay nito, pinayuhan din ng mga magulang, paaralan at mga komunidad na maghanda para sa posibleng pagbaha at mga sakit tulad ng leptospirosis na karaniwang lumalaganap tuwing tag-ulan. Hinikayat din ng Pag-asa ang publiko na tumutok lamang sa mga lehitimong impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng fake news upang mas maayos na makahanda sa posibleng epekto ng tag-ulan at mga bagyo. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Tuloy natin. Ala, anong naalala mo nung panahon na yon? Kasi pag sinasabi mong Ondoy, nako, sumasariwa sa isip natin. Itong nangyari nung Ondoy, hindi masyadong malakas yung buhos ng hangin. Pero talaga naman, ang lakas ng ulan, ang binabanggit that time, yung isang buwan na buhos ng ulan, ibinuhos sa isang araw. Kaya nagresulta ito ng malawakang pagbaha. Ground zero ang Marikina. Oo. I understand the time nag-cover ka niyaan sa Marikina. Noong time na yon, ang assignment ko ay sa mismong Marikina River. Aftermath na kasi, nung bagyo, di naman talaga kami makapunta agad. Baha, lalim ng baha doon eh. Talagang ang experience ko doon, kitang-kita ko yung naaanod na pasintabi po. Ano mga bangkay? Bangkay na anod. May nakita pa nga kami buntis doon sa may putikan sa gilid ng Marikina River talaga. Grabe yung pinsala nun. Okay. Makikita mo. National Capital Region at mga karatig na lugar, nakita natin sa Rizal, sa Montalban, naalala natin yan. Ito ay dulot ng napakalakas na ulan. Ito yung binababala natin, binababala ngayon ng Pag-asa. Oo. Dahil mayroon tayong El Nino. At nung time na nangyari doon, yung Ondoy ay katulad din na may El Nino. Oo, And this time, mayroon din. Oo, kasi nung time ng manalasa yung Ondoy, nasabayan nyo nung pinalakas na habagat. Yes, may habagat na binabanggit doon. So yung posibilidad na pwedeng mangyari pa nandito. Ay talaga naman, di ba binabanggit? So anong kinakailangan natin? Ang paghahanda. Anong paghahanda? Kasi sinasabi ng tao, it's not enough na sabihin mong paghahanda. Ano yung mga paghahanda? Siyempre, calling the attention of the LGU. Sa lugar mo ba may mga constituents ka ba na nakatira doon sa mga danger zones? Flood control, flood prone areas. Mga flood prone areas na pwedeng mag-landslide. Dapat mayroon ka ng plano dito. Saan mo ito ilalagay? May announcement pa lang na mayroon ganitong gagawin. Mayroon mangyayari. Limbawa, yung Pag-asa may announcement. Mayroon pong mangyayaring ganito. Ini-expect natin. Dapat nakahanda na kayo. Pero hindi kayo sasaba kapag once na bumubuhos na yung ulan. Dapat may preparation ka. Dito na muna kayo. Kasi ito yung babala. Tsaka yung long-term solution, kagaya ng binabanggit nga ni Bernard, yung sa Marikina, binalalalim, Oo, yung Marikina River. pansin naman ang makapagsasabi mismo yung laging nagko-cover sa Marikina, sa mga taga doon, kumpara noon sa ngayon, masasabi ko, malaki na improvement dyan sa may Marikina River. Dati, konting malakas na ulan lang, talaga naman babahan agad sa Marikina River. Pero this time, ay ngayon, nilaliman na yan. kasi tuloy-tuloy yung ginagawa nilang dredging. Yeah. Kasi hinuhukay siya. Nag-start, Tapos maganda na yung yung flood control project doon, yung pinaka-wall sa mga gilid kung mapadadaan ka ng Marikina. Yes, nakita ko yung sinasabi mo. Kasi nung time pa ni former MMDA chairman, Bayani Fernando, di ba?
Tapos ngayon, nasundan naman yan under the leadership of Marcy Teodoro. Nagtuloy-tuloy yan, yung mga projects na yan. Mayroon din mga local projects and then the project of the national government. Kaya napakalaking bagay yan. Again, ano yung dapat natin tandaan dito? Preparation. Long-term solution, talagang laging kabahagi yan. Pero, ang totoo, mahirap talaga mag-evacuate ng mga tao. Sometimes nandoon yung problema kasi matitigas din yung ulo ng mga kababayan natin. Nung naalala ko na nag-cover kami, a year after yata ng Ondoy, ang sabi ng mga na-interview namin, natuto na sila sa nangyari doon sa Marikina River. Kaya sila, pagka ganyan tag-ulan, lalo yung mga nakatira noon sa matatabing ilog, binabalot nila ng plastic yung mga damit nila. Na pagka nag-alarma ng ganito, kasi hindi mo alarm yung Marikina River, may alarma sila eh. Yeah. Bibit-bitin na lang daw nila yung damit nilang naka-plastic. Saka sila alis. Oo, pagka talaga nag-alarma na, hindi na sila maghihintay ng, pag nakikita pa lang nila, wala pa namang mataas na tubig. Hindi, basta nag-alarma ng ganito, talagang aalis na raw sila dahil natuto na sila. Okay, salamat naman doon sa mga klaseng pagkatuto. And then, again, ang dapat na matawagan natin ng pansin, of course, nariyan yung national government. Apart from this, yung LGU should concentrate talaga po para maiwasan natin yung mga casualties. Yung mga kumikilos naman, kagaya sa amin sa Laguna, nakikita namin, naglilinis na sila ng mga ilog. Mas pinalalaki o pinalalawak yung daanan ng mga tubig doon na nagiging sanhi nga para maipon yung tubig, bumabaha doon sa mga bahayan. So isa yon sa mga pupwedeng gawin. Plus yung pagpapalalim nga ng mga ilog, yung dredging project, para at least bumuhos man ng ulan, marami mang ulan ang maranasan, hindi kaagad babaha. Okay. Mga kasambahay, patuloy po kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Global News. Sa gitna ng mga balitang may maganda ng takbo ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, muli naman naglunsad ng pag-atake ang US forces sa mga barko at missile sites ng Tehran na naglalagay umano ng mga mina at sa Strait of Hormuz. Mariin naman itong kinundina ng Iran at inakusahan ng Estados Unidos ng paglabag sa umiiral na tigil putukan. May umahataw na balita si James Montuyan. Naglunsad ng panibagong pag-atake ang puwersa ng Estados Unidos sa mga missile launch sites ng Iran at mga barkong pinaghihinalaang naglalagay ng mina sa karagatan malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, isinigawa ang mga pag-atake bilang self-defense strikes upang protektahan ang mga US forces laban sa umano'y banta mula sa Iran. Kabilang sa target ang mga barko na umano'y naglalatag ng mina sa mahalagang shipping lane habang tinamaan din ang ilang missile sites malapit sa Bandar Abbas, isang port city sa timog ng Iran na may base militar ng Iranian Navy. Mariin namang kinundina ng Iran ang panibagong pag-atake ng Estados Unidos at tinawag itong gross violation ng ceasefire. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, hindi nila palalampasin ang mga pag-atake at handa silang depensahan ang kanilang bansa laban sa anilay agresibo at hindi makatarungang aksyon ng Amerika sa rehiyon. Iniulat din ng Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC na napagbagsak nila ang isang US drone at pinaputokan din ng isang fighter jet at isa pang drone na umano'y pumasok sa airspace ng Iran. Nangyari ang mga pag-atake sa kabila ng patuloy na negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran para sa tuluyang pagtatapos ng halos 3 buwang digmaan. Kasalukuyang nasa Doha, Qatar ang mga negotiator ng Iran para makipagpulong sa mga mediator habang tinatalakay ang posibleng kasunduan sa Estados Unidos. Kabilang sa mga pinag-uusapan ang 60-day extension ng ceasefire, muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at mga susunod na negosasyon kaugnay ng nuclear program ng Iran. Pinag-uusapan din ang posibleng pagluwag ng sanctions, pagpapalaya sa mga naka-freeze na pondo ng Iran at paghawak sa stockpile ng enriched uranium ng Tehran.
patuloy na iginigiit ni US President Donald Trump ang pagsira sa enriched uranium ng Iran. Gayunman, hindi pa tiyak kung paano maaapektuhan ng panibagong pag-atake ang binubuong kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Samantala, muli namang nagtaasa ng presyo ng langis sa world market matapos ang bagong pag-atake ng US dahil sa pangambang lalong maantala ang paggalaw ng mga oil shipments sa Strait of Hormuz. Aabot sa halos 3% ang itinaas ng Brent crude matapos ang mga ulat ng panibagong bombardment sa Iran. Sa kabila nito, nananatiling positibo si US Secretary of State Marco Rubio na posible pa rin ang isang deal bagamat aabutin pa umano ng ilang araw ang negosasyon dahil sa pagtatalo sa ilang bahagi ng draft agreement. Para sa Estados Unidos, nananatiling mahalaga ang pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa lahat ng walang bayad o toll para sa Iran. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of the tolling system. The Chinese are not in favor of the tolling system. And there's no country in the world that's in favor of the tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. And obviously that needs to happen immediately as soon as anything agrees. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Unti-unti nang naibabalik ang internet access sa Iran matapos itong maputol ng halos 3 buwan dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Iranian Vice President Mohammad Reza Aref, nagsimula na ang unang hakbang para sa pagbabalik ng internet at online communication sa bansa. Nauna na ang pinutol ng Iranian government ang internet access matapos ang mga pag-atake ng Amerika at Israel noong Pebrero upang maiwasan umano ang cyber attacks at espionage. Bagamat may naibalik ng koneksyon sa ilang lugar, sinabi ng internet monitoring groups na marami pa ring network restrictions at limitasyon sa messaging apps sa Iran. Hataw Balita ngayon. Asahan pa ang mas matitinding pag-atake sa Lebanon matapos magbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mas paigtingin pa nito ang opensiba laban sa Hezbollah. Ito'y kasunod ng pahayag ng Lebanese President na non-negotiable ang kompletong pag-alis ng mga pwersa ng Israel sa timog na bahagi ng bansa. May hataw na balita si Noel Poliarco. Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mas paiigtingin pa ng Israel ang mga pag-atake laban sa Hezbollah sa gitna ng patuloy na sagupaan sa Lebanon. Kasunod ito ng sunod-sunod na airstrikes ng Israel Defense Forces o IDF sa Bekaa Valley at iba pang bahagi ng Lebanon kung saan mahigit 100 Hezbollah targets ang tinamaan ayon sa militar ng Israel. Naglabas din ang Israel ng evacuation order sa mga residente ng Nabatie dahil sa posibleng mas malalaking pag-atake sa mga susunod na oras. בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. Ayon kay Netanyahu, paiigtingin pa ng Israel ang operasyon nito sa lupa habang pinalalakas din ang security zone malapit sa hilagang bahagi ng bansa. במקביל אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. Samantala, gumanti naman ang Hezbollah sa pamamagitan ng mahigit 22 drone at rocket attacks laban sa mga targets sa northern Israel at southern Lebanon. Nananatiling mataas ang tensyon sa kabila ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon na nagsimula noong Abril at kamakailan lamang ay pinalawig pa ng 45 araw. Una nang nagpahayag si Lebanese President Joseph Aoun na hindi maaaring isantabi ang kahilingan ng kanilang bansa para sa kumpletong pag-alis ng mga puwersa ng Israel sa timog ng Lebanon. Ayon kay Aoun, patuloy pa ring nakararanas ng mga pag-atake ang mga lugar sa timog ng Lebanon sa kabila ng mga negosasyon na pinangungunahan ng Estados Unidos.
Inaasahan naman ang panibagong round ng pag-uusap ng Israel at Lebanon sa Washington sa mga susunod na araw habang patuloy na nagbabanta ang paglawak pa ng sigalot sa gitnang silangan. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Pinaalis na ng Russia ang mga foreign nationals at diplomats sa Kiev dahil sa nakaambang mas malalaking pag-atake ng Moscow laban sa Ukrainian capital. Samantala, nagpahayag naman ng kahandaan ang Estados Unidos na mamagitan sa Russia at Ukraine para matigil ang lumalalang digmaan. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Nagbabala ang Russia na maglulunsad ito ng panibagong systemic strike sa Kyiv kasunod ng isa sa pinakamalalaking pag-atake nito sa kabisera ng Ukraine noong nakaraang linggo. Ayon sa Russian Foreign Ministry, target ng mga pag-atake ang mga decision-making centers, command posts at mga pasilidad na may kaugnayan sa Ukrainian military at drone production. Dahil dito, nanawagan ang Moscow sa mga foreign nationals, diplomats at mga international organizations na umalis na ng Kyiv sa pinakamadaling panahon. Kasunod ito ng mga malalakas na missile at drone attacks ng Russia sa Kyiv na ikinasawi ng ilang sibilyan at ikinasira ng daan-daang gusali kabilang ang mga apartment, shopping center at isang museum na may kaugnayan sa Chernobyl disaster. Kasama sa binigyang babala ng Moscow ang mga diplomat ng Estados Unidos na nasa Ukraine. Lunes na gabi nang magkausap sina Russian Foreign Minister Sergei Lavrov at US Secretary of State Marco Rubio kaugnay ng lumalalang sitwasyon sa Kyiv. Sa kanilang pag-uusap, inirekomenda ng Russia sa US at iba pang bansang may diplomatic mission sa Kyiv na lisanin na ang Ukrainian capital upang hindi na madamay sa nakaambang mas matinding pag-atake. Agad namang ipinadala ni Rubio ang mensahe sa lahat ng embahada sa Ukraine. Ayon kay Rubio, patunay ang patuloy na malalaking pag-atake ng magkabilang panig na lalong lumalala ang digmaan at kailangan na itong matigil sa pamamagitan ng diplomasya. Nagpahayag din ito ng kahandaan ng Estados Unidos na mamagitan upang matigil ang gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Every time you see these big strikes from one side or the other, it's a reminder of why this is a terrible war that's now gone on longer than the Second World War, and it needs to come to an end. And the U.S. stands ready and prepared to help do whatever we can to help facilitate the end of this war. Samantala, hindi naman nagpatinag ang mga Western diplomat sa babala ng Russia at iginiit na mananatili sila sa Kyiv sa kabila ng banta ng panibagong pag-atake. Ayon sa Foreign Ministry ng France, sanay na rin sila sa mga banta ni Russian President na si Vladimir Putin at wala umano silang planong lumikas. Maging ang European Union mission sa Ukraine ay nagpahayag na mananatili sila sa Kyiv sa kabila ng mga banta ng Moscow. Ayon sa mga opisyal ng European Union, layunin umano ng Russia na maghasik ng takot at panig sa pamamagitan ng mga babala nito sa mga diplomat at foreign nationals. Nagpasalamat naman ang Ukraine sa patuloy na suporta ng mga diplomats at pag-reject sa umano'y blackmail ng Russia. Tiniyak din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nakahanda ang Ukraine na dumipensa at gumanti sa mga pag-atake ng Russia. Muli rin ito nanawagan ng mas malakas na суporта mula sa international community. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують. Програма Pearl працює. Ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансово, але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів. Ayon kay Zelensky, umaabot sa halos 300 lugar sa Kyiv ang nasira sa mga nakaraang pag-atake ng Russia, kabilang ang mga residential buildings, pamilihan at mga mahalagang pasilidad sa kabisera ng Ukraine. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Apat kabilang ang 2 bata ang nasawi matapos mabangga ng tren ng isang school minibus sa Bugenhout sa Belgium. Ayon sa mga otoridad, sakay ng minibus ang 7 batang papunta sa isang special education school nang mangyari ang aksidente pasado alas 8 ng umaga kahapon, May 26 local time.
Critical ngunit nasa stable condition naman sa ospital ang 5 pang batang sakay ng bus habang walang nasaktan sa mga pasahero ng tren. Lumabas sa paunang investigasyon na nakababa na umano ang barriers at pula na ang traffic light sa railway crossing nang pumasok ang minibus bago ito nasalpok ng paparating na tren. Hataw Balita ngayon. Humihiling ng mas mabilis at maagap na pagtugon mula sa international community ang military governor ng Democratic Republic of the Congo sa Ituri Province dahil sa patuloy na paglala ng Ebola outbreak sa rehiyon. Babala nito posibleng humantong sa mas malawak na sakuna ang sitwasyon kung hindi agad madaragdagan ng mga tauhan, pondo at mga pasilidad para sa mga apektado ng nakamamatay na sakit. May hatol na balita si Auralyn Quijano. Inihalintulad ng military governor ng Ituri Province sa Democratic Republic of Congo na si Johnny Luboya Nakashama sa Second World War ang patuloy na pagkalat ng Ebola sa kanilang lugar. Ayon kay Nakashama, kulang na kulang ang mga resources ng Ituri para labanan ng outbreak habang patuloy namang dumarami ang mga nagkakasakit at nasasawi. Sinabi rin ito na marami sa mga residente sa mga apektadong lugar ang hindi nakakatanggap ng sapat na pagkain. Lumalala rin aniya ang problema sa siksikan at pagkalat ng iba pang mga sakit. Umaabot na sa mahigit 700 ang pinaghihinalaang kaso ng Ebola at 223 naman ang pinaghihinalaang nasawi dahil sa Ebola. Idineklara na ng World Health Organization o WHO ang sitwasyon bilang isang public health emergency of international concern. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, mas mabilis ang pagkalat ng sakit kaysa sa kakayanan ng mga responder na kontrolin ito. Nakakalat na rin ang mga kaso ng Ebola sa North at South Kivu provinces ng DRC at umabot na rin sa karatig bansa na Uganda, kung saan may 7 kumpirmadong kaso na. Nananawagan si Nakashama ng agarang pagpapadala ng mga qualified medical personnel at pagtatayo ng mas secured na treatment centers para sa mga pasyente. May mga naulat din na inatake ng mga galit na kamag-anak ang 2 treatment centers matapos tangkain na kuhanin ng mga bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay na pinaghihinalaang namatay dahil sa Ebola. Samantala, nagkasundo naman ang African Centers for Disease Control and Prevention o Africa CDC at mga karatig bansa na magbuo ng halos $319 milyong na pondo upang pigilang ang lalong pagkalat ng outbreak sa rehiyon. Ang kasalukuyang outbreak ang ika-17 na italang Ebola outbreak sa DRC mula nang madiskubre ang virus noong 1976. Auralyn Quijano, humahataw sa balita ngayon. Halos 90 drones ang bumagsak sa Darling Harbor matapos magkaroon ng technical glitch sa isang malaking light show festival sa Australia. Ayon sa organizers ng Vivid Sydney, kinansila ang ilang susunod na drone shows matapos ang insidente noong Lunes ng gabi. Base sa paunang investigasyon, nagkaroon umano ng problema sa radio frequency matapos makalipad ang mga drone dahilan upang mag-activate ang kanilang false safe landing system. Makikita sa mga video ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga drone sa tubig malapit sa mga manonood. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ang Starbound Drone Show ay tampok sa Vivid Sydney Festival kung saan umabot sa 1,000 drones ang ginagamit para sa aerial light display sa ibabaw ng Sydney Harbor. Hataw Balita ngayon. Nakararanas ngayon ng matinding heatwave ang ilang bahagi ng Europe dahil sa record-breaking temperature na naramdaman sa United Kingdom, France at ilang karatig bansa. Babala ng mga eksperto, posibleng mas madalas at mas matindi pang init ang maranasan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na epekto ng climate change. May hataw na balita si Be Privado.
Patuloy ang pagtaas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng Europe dahil sa tinatawag na heat dome o makapal at mainit na hangin mula sa North Africa na nakulong sa ilalim ng high pressure system sa Western Europe. Dahil dito, pumalo sa 35 degrees Celsius ang temperatura sa London na siyang pinakamataas na naitala sa United Kingdom para sa buwan ng Mayo. Exceptional heat continues to build today. We've just seen our latest temperatures. It's now 35 degrees, so 35.0 at Kew Gardens. So another exceptional day today and new records broken. Naitala rin sa London ang tinatawag na tropical night kung saan hindi bumaba sa 20 degrees Celsius ang temperatura kahit gabi. Last night towards London and across parts of England in particular, we saw temperatures remain above 20 Celsius, which is officially in the meteorological terms as a tropical night and a record-breaking night, with the previous minimum temperature being around about 18 degrees. So yeah, quite an exceptional period of weather across the UK at the moment. Ayon sa Met Office ng United Kingdom, hindi karaniwan ang ganitong klase ng init sa buwan ng Mayo dahil madalas lamang itong nararanasan sa kalagitnaan ng tag-init. Does not happen at this time. Very rarely happens in the summer in the UK. Maybe 1, 2, 3 nights a year. So to see that in May is unprecedented. I don't think it has actually happened before. Sa France, umaabot naman sa 36 degrees Celsius ang init habang naglabas na ng mga babala ang mga otoridad matapos maiugnay ang ilang pagkamatay sa matinding init. May mga ulat din ng mga pagkalunod ng mga kabataan sa mga lake at reservoir sa United Kingdom habang pilit na naghahanap ng paraan ng mga residente para magpalamig. Dahil sa tindi ng init, nagpatupad na rin ng mga restrictions sa mga outdoor workers ang ilang bahagi ng Italy. Umaabot naman sa mahigit 38 degrees Celsius ang temperatura sa Spain. Ayon naman sa mga scientist, malaking epekto ang human-induced climate change, ang pagdami ng mga extreme weather events tulad ng heat waves, baha at matinding tagtuyot. But I think the combination of day-on-day sort of strong sunshine at this time of the year, the high-pressure building, and then this air coming in from the west has combined with what is also a warming world, climate change in action. I believe this is sort of really down to, and we're seeing these extreme values across not only the UK but Western Europe as well. Sinabi pa ng mga eksperto na mas mabilis nang nabubuo ang matitinding heat wave kumpara noon at posibleng maging new norm na ito sa mga susunod na taon. Nananawagan rin ang mga climate advisors sa mga pamahalaan sa Europe na maghanda ang mga infrastruktura tulad ng mga ospital, paaralan at transport systems para sa patuloy na pag-init ng mundo. Be Privado, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, 5:34 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Mainit at naging tensyonado ang pagtalakay sa mosyon ni Senator Dante Marcoleta na payagan ng remote attendance o dumalo ang isang senador sa pamamagitan ng video conferencing o online. Mariing tumutol dito ang Senate minority at pinuna ang anilay hindi nito pagdaan sa proseso. May hataw na balita si Dante Amento. I hope we learned our lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No, the record will show, nakatape naman ang taas-taas ng boses nyo 'di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga mambabatas na miyembro ng majority at minority bloc sa Senado kagabi. Ito ay matapos muling isulong ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang motion na baguhin ang panuntunan ng kapulungan upang payagan ang mga senador na dumalo sa sesyon ng remote sa pamamagitan ng teleconference o video conference. Ang nilalaman ng motion ay pagdaragdag ng Section 41C sa Rule 14 ng Senate Rules. The proposal, Madam President, is by way of an additional paragraph, Section 41C. After Section 41B,
of Rule 14 of the Senate Rules, which will state as follows. Section 41C, allow a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communication technology. Unang inihain ang motion ni Senator Marcoleta noong May 11, 2026. Subalit nauwi sa mainit na talakayan ang motion matapos ang matinding pagtutol ng Senate minority dahil ipinipilit ng mayorya na talakayin ang motion sa plenaryo. Iginiit ni Senator Fanpilo Lacson na dahil na-refer na ang motion sa Committee on Rules, dapat itong dumaan sa pagpupulong at magkaroon ng formal na ulat o committee report alinsunod sa Section 24 ng Senate Rules bago talakayin sa plenaryo. Does it mean that we are now disregarding the committees of the Senate? So the committee chairman or the chairman of any committee, including the Rules Committee, may just report out any motion or any resolution referred to it in plenary, and then just, it is within his power to just report it out by himself without any deliberation in the committee, without any committee report. Is that the new rule now, Mr. President, Madam President? It is clearly... There's no new rule. I read the rule. Yes. Senator Lacson is referring to resolutions or communications or anything referred to the Committee on Rules. We're talking about a motion to amend the rules. We had the option of taking it up, but since everyone asked for one more day, it was given to the Committee on Rules. The Committee on Rules has an option to take it up. Binigyang diin pa ni Senator Francis Pangilinan na ang lahat ng nakaraang 48 na amyenda sa Senate Rules ay dumaan sa mga resolusyon at ang bagong motion ng Senator Marcoleta ay dapat sumunod sa one-day notice requirement ng Rule 136 bago ito aksyonan. Nagdududa naman si Senator Erwin Tulfo sa dahilan kung bakit tila minamadali ang pagpapasa sa amyenda. Anya, may kaugnayan ba ito sa mga balita na posibleng may 2 senador ang posibleng maaresto sa mga darating na araw upang makasali pa rin ang mga ito sa sesyon kahit pa nakadetine na? Dito na lalong uminit ang diskusyon matapos pumalag si Senate President Alan Peter Cayetano. Binigyang din ito na out of order na ang sinabi ni Senator Tulfo dahil hindi naman ito ang punto ng talakayan. We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably 2 of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President? That is my question, Madam President. Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. Mariinding ipinagtanggol ng kampo ng mayorya ang desisyon na talakayin sa plenaryo ang motion ni Marcoleta na amyendahan ang mga panuntunan para sa remote attendance. Ipiniliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa ilalim ng 136 ng Senate Rules, ang mga panuntunan ay maaaring amyendahan sa pamamagitan ng isang simpleng motion na inihain ng hindi bababa sa isang araw bago ang konsiderasyon nito. Ayon sa mayorya, hindi kinakailangan ang formal na pag-endorso o committee report mula sa Committee on Rules para sa ganitong uri ng pagbabago. Binigyang din ni Cayetano na ang plenaryo ay supreme o mas mataas kaysa anumang komite. Anya, bagaman na i-refer na ang motion sa Committee on Rules noong May 11, may karapatan ang acting majority leader na ibalik ito sa plenaryo para sa agarang aksyon ng buong kapulungan. I suggest that we constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi. Ano to? Binabraso? Point of order, Madam Chairman.
Where in the rules does it say that an amendment has to pass the Committee on Rules? Section 24, Madam President. Anong sabi po sa Section 24? The committee shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam And this- Chairman, that's not the rule. The rule is 136. Sinagot din ni Senator Marcoleta ang alegasyon na ito ay isang bagong musyon na nangangailangan ng panibagong abiso. Iginiit niya na ang kanyang mungkahi ay inihain noon pang May 11, 2026 kaya higit pa sa isang araw ang lumipas bago ito muling tinalakay. Nanindigan si SP Cayetano na ang pagpapanukala ng amyenda ay isang karapatang garantisado ng kanilang mga panuntunan. Iginiit ng mayorya ang tamang paraan upang resolbahin ang anumang pagtutol o pagkakaiba sa interpretasyon ng rules ay sa pamamagitan ng botohan o ang pag-divide the House. Dito na nag-walk out ang mga miyembro ng minorya bilang protesta sa itinuturing nilang railroading ng proseso. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Binatigos ng Senate Minority Group ang naging mainit na diskusyon sa plenaryo kahapon ukol sa mosyon ni Senator Rodante Marcoleta hinggil sa remote attendance para sa ilang miyembro ng minorya. Tila pinatatahimik at pinigilan na sila na magtanong at magsalita. May umahataw na balita si Jed Neresina. Isa-isang nag-walk out ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc matapos ang mainit na talakayan at nang kwestiyonin ni Senator Erwin Tulfo ang tila pagmamadali umano ng mayorya para talakayin ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na payagang makaboto ang mga senador at makadalo sa sesyon kahit wala ito sa plenaryo. Binigyang din ni Senator Tulfo na base sa kasalukuyang rules ng Senado, pinapayagan lang ito kung may force majeure o mga hindi inaasahang pangyayari o pagkakaroon ng national emergency. Mariing kinokondena ng minorya ang pagnanais ng kapwa nila senador na mabilisang pagbago sa mga panuntunan ng institusyon. Binubusan na tayo ng mga tao na yun eh. Binubusan na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media, na ilalabas na warrant of arrest. Para makaboto yung mga yun na makukulong. Sino man yun? Para makaboto, nakakulong man sila. Ayon sa senador, nag-walkout sila dahil sa halip na magkaroon ng maayos na diskusyon. Tila pinatahimik at pinigilan ng minorya na magtanong at magsalita. We will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ito. Tinawag din nila itong tyranny of the majority o ang paggamit ng mayorya sa kanilang dami para puwersahin ng desisyon nang walang maayos na debate. Pinagdiinan ng minorya na hindi dumaan sa tamang proseso ang mosyon na pagbago sa patakaran. Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali pa tayo sa mga rules, mali yung proseso. Wala pa ng debate sa substance. Bakit mo sa tingin niyo sila gagawin sa proseso? Gusto nilang mangyari ngayon yun? Eh hindi nga tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Teleconference, ginagawa lang kung may pandemya. Wala namang pandemya ngayon. Walang national emergency. Walang force majeure. Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila ituloy? Wala silang quorum, subukan nila. Kasunod ng pag-alis ng minority bloc sa plenaryo, hindi na nagtagal pa at nag-adjourn na rin ang sesyon na magpapatuloy sa Lunes, June 1. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Ipinahayag ni Senator Lito Lapid na nananatili pa rin siya bilang ika-11 miyembro ng minority bloc sa Senado. Ang manifestasyong ito ay ginawa ni Senator Lapid upang pabulaanan ang mga usap-usapang kumalas na siya sa grupo. Sa kabila ng bihirang pagkakataon na tumayo siya para magsalita sa plenaryo, nakiusap din ang senador sa kanyang mga kapwa mambabatas na magkaisa at iwasan na ang bangayan. Kaliwanagan lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po
Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para ipagdasal po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po. Hataw Balita ngayon. Iginit ng Department of Justice na hindi nila kinakailangan pa na maglaan ng pabuya para sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, pinasinungalingan naman ng DOJ ang lawyer-client privilege na siyang dahilan para hindi ituro ni Attorney Jimmy Bondok ang kinaroroonan ni Senator Bato. Si Benedict Samson humahataw. Kumbinsido pa rin ang Department of Justice na nasa Pilipinas pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero sa kabila ng ginagawang pagtatago sa batas ng senador, sinabi ng DOJ na hindi nakakailanganin pa ng pamahalaan na maglaan ng reward o pabuya para sa sino mang makapagtuturo sa lokasyon ni Senator de la Rosa. Wala pong ganong konsiderasyon na tinitingnan. Kasi naniniwala po kami, meron pong mga pumapasok na iba't ibang impormasyon sa ating law enforcement agent na tumutulong po. Samantala, magpapadala naman ng formal letter ang Department of Justice para sa legal counsel ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondok. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, ito ay upang hilingin nila kay Attorney Bondok na ituro ang kinaroroonan ng senador. Dagdag pa ng kalihim, hindi solusyon ang lawyer's client privilege para hindi ilahad ang lokasyon ni Senator Bato. We will see liability. My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Jimmy Bondok na sa oras na matanggap niya ang sulat ay nakahandaan niya siyang magbigay ng sagot sa hiling na ito ng DOJ. Ngunit iginigit nila pati ni Attorney Israeli Totorion na hindi nila alam ang anumang lokasyon ng kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ng abogado, hindi rin nila naisalamin kung nasaan ngayon ang kanyang kliyente alinsunod sa kanilang legal duties na walang bahid politika. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng Philippine National Police na nakabatay sa umiiral na batas sa mga regulasyon at mga regulasyon ng ginagawang pag-review para sa posibleng suspensyon o kanselasyon ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay sa gitna ng kinakaharap na arrest warrant ng senador mula sa International Criminal Court o ICC. Giit ng PNP, legal itong proseso at walang halong politika. Base sa record ng pulisya, mayroong nasa 100 mga armas ang nakarehistro sa pangalan ni Senator De La Rosa. Hataw Balita ngayon. Naalarma si Ombudsman Crispin Remulla na nakikita pa rin umano si Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca sa Senado. Ito'y sa kabila ng preventive suspension na ipinataw dito matapos magpaputok ng baril sa loob ng Senate premises. May humahataw na balita si Ivan Alvarez. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa nangyaring putukan sa Senado nitong nakaraang May 13. 2 araw pagkatapos nito, pinatawan agad ng 6 na buwan na preventive suspension si Senate Sergeant at Arms Retired Major General Mau Aplasca. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla kahapon, wala pa silang natatanggap mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na reply o kumpirmasyon kung ipinatupad na ang order na nanggaling mula sa kanila. Naalarm kasi ako, na-alarm ako nung nakita ko si Aplasca na still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received the reply from the Senate President. Nitong nakaraang May 20, 5 araw pagkatapos i-anunsyo ng Ombudsman ang suspensyon, namataan sa Senado si Aplasca at nakapagbigay pa ng pahayag sa media na spliced umano ang mga footage na ipinakita ng mga otoridad sa Malacanang. Ayon kay Remulla, bagamat wala pang reply sa kanila si SP Cayetano, umaasa pa rin sila sa magiging tugon nito sa issue. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan
he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commission on Appointments. Baka gusto nila magpilosopo, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya. Samantala, posibleng padalhan na rin si Aplaska ng subpoena sa susunod na 5 o 10 araw. Sa ngayon, naimbitahan na ng ombudsman ang ilang miyembro ng media na naipit sa gulo upang malaman ang kanilang panig. Kasama rin sa investigasyon ang posibleng papel ni Senator Robin Padilla sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises. Pati ang naging sunod-sunod na live videos ng ilang mga senador sa social media at mga kaugnay nilang press conference. Ayon kay Ombudsman Rimulya, imbitasyon muna ang kanilang ipapadala sa lahat ng kabilang sa insidente, habang isasabina naman ang hindi makikipagtulungan sa kanilang tanggapan. Anya, wala silang tinatalagang petsa kung hanggang kailan tatagal ang investigasyon. Kasama lahat yan. Yung nasa Facebook Live nila. Oo, kasama lahat yan. Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Inaprubahan na ng Sandigan Bayan 7th Division ang pag-i-issue ng Precautionary Hall Departure Order o PHDO laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa. Ito ay may kaugnayan sa reklamong indirect bribery na isinampa laban sa mga ito hinggil sa 75 million campaign donations na tinanggap umano ni Senator Marcoleta. Sa ilalim ng PHDO, pansamantalang pinagbabawal na umalis ng bansa ang isang personalidad na mayroong criminal investigation. Sa ngayon ay nananatili sa bansa si Senator Marcoleta na katatalagan lamang bilang isa sa mga co-chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Hataw Balita Ngayon. Hindi na sinagot pa at umismid lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin ng media hinggil sa kanyang reaksyon sa umano'y no elections o no-el sa 2028. Ang nasabing usapin ang pinalulutan ngayon ni Senator Amy Marcos, dagdag pa ang issue ng term extension at charter change. Sa halip na pag-aksayahan ng oras, hindi na pinatulan pa ng Pangulo ang issue. Your sister said that you wanted a no-election scenario. I wanted a no-election Allegedly, sir. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na diversionary tactic lamang ang umano'y no-L scenario at issue sa charter change para pagtakpan ang nangyaring gulo sa Senado. Hinala ng Palace official, may kinalaman rin ito sa nalalapit na impeachment trial laban sa Vice Presidente. Tingin sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pang ang trial pero parang meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaanong naitakas o nailabas si Senator Robin Padilla, si Senator Bato. Muli namang tiniyak ng Malacanang na magkakaroon ng halalan sa 2028 dahil sumusunod naman anila si Pangulong Marcos Jr. sa umiiral na batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanya sinasabi ay totoo. Noong Lunes, nagpresenta si Senator Amy sa plenaryo ng umano'y dokumentasyon kaugnay ng isinasagawang hakbang para sa term extension at chacha. Tinawag naman ng ilang minority senators na propaganda at fake news ang inilahad na ito ng senadora. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng isang miyembro ng House Prosecution Panel na kabilang sa mga kinokonsiderang maging testigo laban kay Vice President Sara Duterte ay mga kawani ng mga partikular na bangko at si dating Senador Antonio Trillanes IV.
Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang proseso ng vetting ng House Prosecution Team bilang paghahanda sa pagliliti sa pangalawang Pangulo. May umahataw na balita si Ross Salicos. Hindi dahil humarap na sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay isasalang na ng House Prosecution Team bilang testigo sa paglilitis ng Senate Impeachment Court. Yan ang tugon ni House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores nang tanungin kung ito ba ang konsiderasyon para maging witness sa impeachment trial ni VP Duterte si dating Senador Antonio Trillanes IV. Inakusahan ng dating senador ang pamilyang Duterte, kabilang na ang vice-presidente, na tumanggap umano ng mahigit 180 million pesos na halaga ng drug money. Of course, dapat dadaan yan sa vetting, of course, no? And pag-weigh din kung how important that testimony is as far as the cause of action or the impeachment complaint, the article is concerned. In general, no, we're parang considering the inclusion of witnesses, kung sino ipe-present namin. Hindi naman automatic na present ka in the Committee on Justice, automatic is witness ka na rin dito sa impeachment complaint. Of course, titingnan namin kung how important is the testimony or yung anong may present mo to help the article, prove that article, a specific article. Pinag-aaralan din ng prosecution team kung ihaharap bilang testigo ang mga kawani ng mga partikular na bangko. Kaugnay ito ng alegasyong hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Importante para ma-explain naman or mabigyang linaw nung anong mga transactions that were involved. So that's one of the siguro key issues dun sa yung second article. Matatandaang walang bank personnel na humarap sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Samantala, dagdag pa ni Representative Flores, halos kompleto na ang mga testigo sa ibang articles of impeachment. Tiyak nang ipepresenta bilang testigo ang mga kawani ng Commission on Audit, Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council at Securities and Exchange Commission. 4 na articles of impeachment ang kinakaharap ng Vice-Presidente. Ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at matinding pagbabanta. Rosalico, Zumahataw sa Balita Ngayon. Malaki ang ibinaba ng nakuhang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa resulta ng first quarter survey ng Social Weather Stations o SWS. Base sa bagong survey, bumaba ng 7 puntos ang nakuhang satisfaction rating ni PBBM na ngayon ay naitala sa 33% mula sa nakaraang 40% noong November 2025. Habang tumaas naman ang bilang ng mga dissatisfied o hindi kontento sa kanyang pamumuno na ngayon ay nasa 49% na mula sa nakaraang 43% lamang, habang nasa 18% ang mga undecided. Kapwa bumaba ang net satisfaction ratings ng Pangulo sa rural at urban area. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 mula sa 1,500 adult respondents. Sa ngayon, inaantabayanan pa ang magiging reaksyon ng Malacanang hinggil sa bumabang ratings ng Pangulo. Hataw Balita Ngayon. Sinalakay naman ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang scam hub sa Ortigas Center, Pasig. Sa naturang operasyon, mahigit sa 60 individual ang arestado, kabilang ang isang dayuhan na itinuturing na pinuno ng scam hub operation. Si Leia Ilagan, humahataw. Tinapos na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang matagal na panahong panluloko ng grupong ito. Ito'y matapos na salakay ng mga otoridad ang scam hub sa Ortigas, Pasig noong 1 linggo. Hindi bababa sa 60 individual ang naaresto kabilang ang tumatayong leader na isang dayuhan. Ayon kay ACG Director, Police Major General Wilson Asueta, modus ng grupo ang mag-alok ng trabaho at investment sa mga senior citizen. So nagkakaroon doon ng application sa job. Pag sinagot nyo at nag-apply sila, ang sasabihin nila ay, I'm sorry, the job is already taken.
And however, we can promote you or entice you to join us sa isang investment and trading platform. Nabisto ang iligal na operasyon ng grupo dahil sa sumbong ng isang biktima. Lumalabas sa investigasyon na hinihikayat ang mga biktima na mag-invest sa X-Trade ng 6,500 pesos kapalit ng mas malaking kita. Kapag nakapag-invest na ng malaking halaga, saka isasara ng grupo ang kanilang trading platform, tangay ang pera ng mga kawawang biktima. Gamit din aniya ng grupo ang KLSG call center sa panloloko. Through the information coming from the Security Exchange Commissions pertaining to an investment platform. So that's why we initiated for these police operations through further conduct of cyber patrolling, ground operations, and of course, we apply for the cyber warrants. Sinabi pa ni Major General Asueta, 10 taon nang nag-ooperate sa bansa ang grupo gamit ang iba't ibang pangalan. Mabilis din daw nakakainganyo ang grupo dahil illegal na ginagamit ng mga ito ang litrato ng mga artista sa kanilang advertisement. Itong platform na ito, gumagamit ito ng mga celebrities para sa kanilang promotions. So they have a fake advertisement. Pinipiki nila yung picture ng celebrities. Hindi yung ginagamit na pinipiki yung picture, kinukopya, linalagay nila sa kanilang fake advertisement. Samantala, base sa investigasyon, may dati ng kaso ang leader ng grupo. The subject, especially the boss of this investment center scam, ay isang foreign national. So, just recently, we further conducted operational research and we found out that he has standing warrant of arrest also for 70 counts of violations of National Internal Revenue Code. Nasa kustodiya na ng PNP-ACG ang mahigit sa 60 individual na naaresto at nahaharap sa patong-patong na kaso. Leia Ilagan, humahataw sa balita. Ngayon. Patuloy kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras sa buong kapuluan. 4 na minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga, 6:04 AM na po. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Regional News. Sinimula na ang search and retrieval operations mula sa gumuhong istruktura sa Angeles City, Pampanga. Matapos na wala nang makita umanong signs of life mula sa bumagsak na gusali. May ilang kaanak na mga biktima na nagsabi na masyadong mabagal umano ang rescue operations. Gayunman ipinaliwanag ng mga responder na maraming bagay ang kanilang isinasalang-alang upang hindi na madagdagan pa ang mga casualty. At para talakayin yan ngayong umaga, makakausap po natin sa telepono si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Cayabyab. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Yes, Sir Bernard. Magandang umaga po at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa. Opo. Ma'am, una po, hihingi po sana kami ng update dito sa isinasagawa ng search and retrieval operations mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Yes, Sir Bernard po, sa direktiba po ng ating Pangulo na magkaroon po tayo ng mabilis at organisado at coordinated po na rescue efforts ito sa gumuhong structure ito sa may Pampanga. Ang Philippine Coast Guard po ay nag-deploy na rin po ng ating mga tauhan kasama po ang ating mga Coast Guard K9 working dogs para tumulong po sa pagkasagawa ng ating search and rescue efforts po. Opo. Particularly, ma'am, ano po ang role ng PCG dito sa pagtugon dito sa nangyaring pagguho po? Kasi nakikita natin, iba't ibang sangay po ng gobyerno ang nagtutulong-tulong dito para lamang po sa kaalaman ng ating mga kababayan.
Yes, tama po kayo, Sir Bernard. No? So, ang isinasagawa po natin operation ngayon ay whole of the government approach na po. So yan naman po ang naging direktiba po ng ating Pangulo. So ang Philippine Coast Guard po, sa direktiba rin po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan, tayo po ay nagpadala ng ating Coast Guard K9 working dogs. Meron po itong kakayahan na makapag-detect po ng human body. No? So ito pong ating mga Coast Guard K9 dogs. We have 6 rescue teams on board na po sa ating operating area, kasama po ang ating search and rescue personnel. Ito po ay ginamit na rin po natin sa iba't ibang pagdulukit po sa iba't ibang operations sa pagdulukit po ng mga missing bodies, particularly sa area po yan ng Tagaytay City. So ngayon po ay tayo po ay dumadagdag dito sa ating mga resources na meron po tayo ngayon sa ating operating area po. Ayun. Particular po dun sa K9 dogs na gamit po ng Coast Guard, malaking tulong po ito. Ma'am, pati yung kahit buhay o wala ng buhay, parehas po yun na detect ng K9. Yes, tama po kayo, Sir Bernard. It has the capability to detect po both yung alive and even yung yung casualty po na human body po natin. Mm-hmm. Sa ngayon po, ano yung situation sa ground zero na matatawag? Doon sa ngayon po kasi retrieval na, no po. Tukoy na po ba lahat ng lugar kung saan areas nandoon yung mga posibleng mga na-trap na biktima? Well, Sir Bernard, naging sistematiko naman po ang sinasagawa ngayong operations po natin. We do the sectoring, so 1, 2, 3, 4 po, para mas maging organisado po ang ating paghahanap. So ang naging challenges po ngayon based sa feedback po ng ating mga responders ay sobrang malalim po yung location ng ating mga biktima. Kaya sa mga narinig na natin pong mga information from the incident management team ay talagang dahan-dahan po ang isinasagawa po nating pag-extract na itong mga debris na ito kasi meron pong possibility na ito po mga metal scaffolding and even yung debris, kung mali po tayo ng pagkakaapak or even yung pagkuha po, ay posible pa rin po itong mahulog. No? So yan po ang ating iniiwasan. And of course, yung safety po ng ating pong responders. At pangalawa, Sir Bernard, meron po naglalakihang mga biga at mga konkretong poste ng gusal. Nagpatong-patong na rin po ito. So yan po ang ating po mga iniiwasan din na kung nasaan na nag-extract na po tayo ng ating mga hinahanap, ay dun po tayo magkakaroon ng problema dahil dito sa ating mga hindi stable na mga debris po. So yan po ang nakikita po natin mga challenges ng ating mga responders sa isinasagawa po natin mga retrieval efforts po. Ayan, kaugnay po ng nasabi nyo, ma'am, iyon po yung gusto ko sanang itanong sana sa inyo ngayon para bigyang linaw po yung ating mga kababayan. Bagamat kami po may idea na sa sagot sa tanong dahil kami po dumaan din sa mga training pagdating sa mga collapse structure, sa rescue, gusto po namin marinig mismo sa inyo ang paliwanag kasi may ilang mga kababayan tayong bumabati ko. Sinasabi nilang bakit ganun? Bakit mabagal yung rescue? Bakit mano-mano yung pagtatanggal ng mga debris? Anong oras pa ka matatapos yan? Ba't hindi gamitin ng heavy equipment? Maari po ba ninyo para sa edukasyon ng ating mga kababayan, ipaliwanag bakit po ganon ang ginagawang sistema pagka ganitong mga structure o aksidente ang nangyari? Well, we have to assess, Sir Bernard, etong area na ito, no? Nabanggit nga po ng ating IMT na parang po itong pancake. So magkakaroon po tayo ng problema in case na hindi pa rin po natin alam how stable itong collapse structure na ito. So based na rin po sa ating assessment, yung nabanggit ko po kanina, Sir Bernard, no, halos naging spider web po itong mga metal scaffolding. So nagkapatong-patong po ito. So konting pagkakamali po sa pag-pull out, sa pagkuha, kung gagamit po tayo kaagad ng heavy equipment, maaari pa po itong mag-collapse. So magkakaroon po tayo ng posibleng collateral damage kung meron na rin po tayong responders na nasa ilalim po ng itong structure nito. And after naman po nitong insidenteng ito ay nagsimula na rin po mag-penetrate yung ating mga Coast Guard K9 working dogs kasama po yung iba't ibang responders ng iba't ibang ahensya. So we really have to be careful, Sir Bernard, to assess itong operating area po natin. So para naman po tuloy-tuloy at wala na po tayong magiging ibang problema kasi we will be assessing later on po and handling a crisis after crisis kung hindi po masyado
organisado at sistematiko po ang pagkakandak nitong ating rescue noong una at retrieval na po ngayon. Ayun. So mas malalagay pa po sa panganib yung mga rescuer pag hindi maingat yung pagtatanggal ng debris. Maaring marami pang meron pang madamay. Pagka ganito po ba, Commodore, na mga aksidente o insidente ng guho, gaano po ba kalaki yung chance of survival? Lalo na sa nabanggit nyo nga po, pancake ang kanyang description na collapse. Yes, Sir Bernard, usually meron po tayong tinatawag na golden 72 hours pagdating po sa search and rescue po natin. So, ang isang tao po can possibly survive in a collapsed structure. Posible po yan na oras, araw, and even weeks. Depende po sa kanyang kondisyon sa ilalim po ng isang structured material per object po. So unang-una, ang tinitingnan po natin, magiging factor po dyan is yung air supply. Yan po ang pinakamalaking immediate concern po ng isang victim nasa collapsed structure area po. So meron po bang air pockets, meron po bang pinagdulusutan na butas na posible pong pumasok etong hangin. So the survival of the victim can improve significantly po kung meron pa pong air pockets sa tinatawag po natin. Pangalawa, Sir Bernard, meron po bang injury na na-acquire etong tao na ito? Malaki po ba? Meron po bang severe bleeding or may head trauma po na-acquire ito? So again, isa po yan sa pinakamalaking factor na pwede po magpababa or magpataas po ng kanyang survival rate. And then pangatlo, Sir Bernard, ito pong access sa water or sa tubig. Sabi nga po nila, may mga scientific base po tayo dyan na humans can survive about 3 days without water. So, with our previous experience sa ating rescue efforts in 2012, na kung saan isa pong landslide ang nangyari sa Compostela Valley, we were able to rescue a victim pa rin po after 3 days. Dahil based sa story po ng ating victim ay meron pong butas na kung saan pumapasok yung tubig ulan. So yan po ang naging survival factor po para doon sa naging biktima. And pang-apat po, Sir Bernard, is yung temperatura at yung weather doon po sa ilalim na or yung position po ng ating victim. Ito po ba ay sobrang init? Ito po ba ay sobrang lamig? So it can increase po yung survival chances din po ng ating biktima. And then pang-lima po, Sir Bernard, is yung possession trap ng ating individual. Kung meron po bang nakadagat o nagko-compress sa kanyang bibig o sa kanyang katawan. Kasi narinig nga po natin sa report ng ating IMT ay may malalaking biga po ng mga poste at malalaking mga bato. So hindi rin po natin alam kung ano po ang kondisyon ng ating individual sa ilalim po netong collapsed structural building po natin. And ang pinakahuli, Sir Bernard, is yung mental condition po. So sabi nga po natin, despite of the circumstances o yung kondisyon na meron po na experience po ng ating biktima, kailangan rin po maging kalmado para naman po ma-reserve po yung ating energy. So yun po ang nakikita po nating mga iba't ibang factors na pwede po magpababa o magpataas po ng survival rate ng ating po mga biktima in a collapsed structure po. Ayun, napakaliwanag po. Commodore, yun naman pong nabanggit nyo yung weather. Ngayon po kasi biglaang minsan umuulan ng malakas. Pag mga ganong sitwasyon po ba kahit search and retrieval na, itinitigil po pansamantala? Well, tama po kayo. Ang naging procedure naman po natin, Sir Bernard, sa isinasagawa po nating retrieval efforts po ngayon is before po mag-engage or mag-penetrate ang atin po mga responders, nagkakaroon po muna yan ng safety assessment. So kung uulan po, of course, mababasa po itong operating area po natin. May posibleng may lalambot po dyan sa part na yan. So again, may posibleng pong mag-collapse itong mga aapakan po nilang mga structure po. So isa po yan sa tinitingnan po natin. Again, ang procedure po natin dyan, Sir Bernard, i-check po muna ng ating engineering department yung safety risk dito sa operating area, and kung magkakaroon na po tayo ng go signal, and that's the time po na we will be deploying our Coast Guard Canine working dogs to identify, and once na meron po silang makikita or posibleng human body, we put a markings, so through a flag.
And that's the time po na ibabalik po natin yung information sa ating IMT, and then we will be receiving a go signal naman po to extract and to slowly remove the debris para wala naman pong maging problema sa pag-pull out po ng ating mga human body na makikita or even a victim kung meron pa po, no? Para maging safe po ang kabuuan nitong operations po natin. So yan po ang nagiging procedure po natin, Sir Bernard. Opo. Ma'am, kailan po ba dinideklara yung search and retrieval operations para lamang po sa kaalaman ng ating publiko? From search and rescue operation, kailan nagde-decide na search and retrieval na? Ang naririnig lang po kasi namin is wala nang sign of life. Sa inyo pong panig naman po, kailan po ba yun dinideklara, ma'am? Well, pagdating po sa sitwasyon na ito, Sir Bernard, tama po kayo. The team used a thermal scanning to detect po yung source of life. Naging masusi naman po at naging mabusisi rin po ang ating po mga responders. So talagang i-identify na wala na po ba tayong nakikita na signs of life po dito. Sa Philippine Coast Guard naman po, depende rin po yan. No? Kung ito po ba ay maritime incident, we still consider po yung mga drifting factors, no? Yung hangin, yung alon, at yung mga previous experiences po natin na posible po ba ito madrift sa shorelines, yung pinakamalapit na shoreline, at despite of all the efforts na ginagawa po natin ay wala pa rin po. So case-to-case basis po tayo, Sir Bernard. But for this collapse structure incident po, yung paggamit po ng ating pong mga tools, for example, itong thermal scanning, ay malaki pong factor to determine kung kailan po tayo mag-switch from a search and rescue effort to retrieval effort po. So yan po ang nakita po nating dahilan na after 2 days at 3 days po ay nag-shift na po tayo to retrieval operations. Ayun. Maraming salamat po, Commodore. Pero bago po yun, ibibigay ko po sa inyo ang pagkakataon. Baka may gusto po kayong ibigay na mensahe sa ating mga kababayan. Nasa sa inyo po ang pagkakataon. Yes, salamat po, Sir Bernard. So unang-una po, ang buong pamunuan po ng Philippine Coast Guard ay nakikirami po sa mga pamilya po na nawalan itong insidenteng ito. At nauunawaan rin po ng Philippine Coast Guard ay yung inyo pong pag-aalala sa ating po mga nawala mga kamag-anakan at sa direktiba naman po ng ating Pangulo na maibigay po ang agarang responde at paghahanap po sa ating po mga nawawala pa mga individual. Ang Philippine Coast Guard po kasama ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at local government units ay patuloy po at walang pagod po na magsasagawa ng ating retrieval efforts po ngayon. And rest assured po na we will be doing our best effort po at gagamitin po natin lahat ng ating search and retrieval approaches para mahanap pa po ang mga nawawalang individual at maibalik po sa kanilang mga respective families po. Maraming salamat po, Sir Bernard. Maraming salamat po, Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang sinuspindi kagabi ng mga otoridad ang isinasagawang search and retrieval operations mula naman sa gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga, bunsod ng mga pagulan. Para sa detalye, may humahataw na balita si Nestor Torres live. Live report. Nestor, magandang umaga sa iyo. Kailan i-resume ang search and retrieval operations dyan? Magandang umaga, Ani. Kung bubuti nga ang lagay ng panahon ngayong araw ay itutuloy nga itong search, retrieval and operation sa sinasagawa dito sa gumuhong gusali na hotel dito sa Angeles City, Pampanga. Bandang alas 9 nga kagabi nang itigil muna ang retrieval operation dahil sa naranasang pagbuhos ng ulan. Bagamat walang operasyon kagabi, magdamag pa rin nagbantay sa site ang mga responder ng Bureau of Fire Protection at iba pang mga rescuer. Kung ano yung ginawa natin during the rescue operation, ganun pa rin naman po yung ibinibigay nating effort. 101 or 1001% pa rin yung
binibigay ng mga responders natin. Kaya po nakikita nyo kami dito 24/7 kahit nag-stop na yung talagang retrieval and clearing operations na because of the weather condition dahil sa ulan, makikita nyo po yung ating mga personnel ay gising at nag-aabang kung ano pa yung mga further instructions na pwedeng magampanan natin. Muling binigyang diin ng BFP na maselan at hindi dapat madaliin ang pagtatanggal ng mga debris gamit ang mga heavy equipment upang makuha pa rin sana ng maayos ang katawan ng mga biktimang natrap sa loob ng gumuhong gusali. Sa retrieval and clearing operations na po tayo. So right now, ang ginagawa ng ating local government and responders is to make sure na magiging maayos yung retrieval ng ating mga victims, especially their bodies, to remain intact while doing the clearing operation. So bakit po natin sinasabing kailangan na mauna yung retrieving sa clearing? So dalawang bagay po yan kasi before we could retrieve them, kailangan natin munang ma-clear yung levels ng ating mga debris para po ma-free up natin yung mga katawan ng mga. So right now, nag-initiate tayo for cutting these scaffoldings kasi yun yung malaking hindrance talaga para makuha sila. Nang tanungin naman kung kailan matatapos ang retrieval operation, wala pa silang masabi kung ilang araw at ilang linggo pa ito tatagal bago maalis ang mga bato mula sa gumuhong estruktura. Ngayon po kasi ang pinaka-focus right now is yung dito sa operation sa site. Lahat lalo na maselan yung sa retrieval. Kaya isa rin sa mga factors kung bakit hindi basta-basta ganun kabilis kahit na gumagamit tayo ng heavy equipment. Kahit na ganyan retrieval na lang yung ating operation ngayon, gusto pa rin na ma-handle ng maayos. Ayon sa BFP, naunawaan nila ang nararamdaman ng kaanak ng mga biktima. Sa kabila nito, tinitiyak nila na ginagawa ng lahat ng responders ang lahat upang mahanap ang katawan ng nasa 16 pang mga biktima na hindi pa rin nakikita hanggang sa ngayon. Ani sa sitwasyon ngayon dito sa lugar ng Angeles City, Pampanga, kung saan nga ay malapit tayo sa gumuhong ginagawang hotel, ay makikita natin ngayon itong mga rescuer ay nagpe-prepare sila at naghahanda dahil nga kanina nga ay nakagabi at hanggang ngayon ay nahinto yung kanilang operasyon doon sa retrieval operation pati na rin doon sa clearing operation kung saan nga ay tatanggalin nga nila ng unti-unti yung mga bato na mga debris na nakatagan doon sa mga biktima. At sa sitwasyon dito, Ani, ay bumubuo na rin ang composite team, ang grupo ng LGUs para kumbaga ito yung mag-iimbestiga dun sa nangyaring insidente ng pagguho ng gusali dito sa lugar ng Angeles City, Pampanga. Ani. Nestor, maraming salamat at magantabay kami ng update mula dyan. Nestor, Balita ngayon po sa Angeles City, Pampanga. Maraming salamat. At para naman po sa ating market price update, ihatid yan sa atin ni Joy Rabina mula po sa Parang Marikina Live. Live report. Yes, Joy, good morning. Ano na ang update sa mga presyo dyan sa market Parang Marikina? Isang humahataw na umaga, amigo Sherwin. At ngayon ay bumisita nga tayo dito sa NGI Parang Market at humataw pababa ang presyo ng mga baboy dito. At simulan naman natin sa mga presyo ng baboy. Umabot sa 310 pesos pareho ang pork hasim, pork pigi at pork chop. Samantalang nasa 350 pesos naman ang liempo at lomo. Kung nais naman ng ating mga kasangbahay ng mas mababang halaga ng alternatibo sa baboy, ang quarter legs ay nasa 205 pesos, samantalang nasa 250 pesos naman ang kada kilo ng drumsticks, habang nasa 205 pesos naman ang whole dressed chicken.
At dahil alam nating hindi pwedeng puro karne lang, lumipat tayo sa sektor na tagasalo ng pitaka ng mga kasambahay natin sa gulay. Ang bentahan ng kamatis ay nasa 60 pesos ang bawat kilo. Samantalang nasa 90 per kilo naman ang sibuyas. Nasa 80 per kilo ang pechay Tagalog at nasa 100 pesos ang ampalaya. Nasa 120 pesos naman ang labanos at 70 pesos naman ang sayote. Habang nasa 45 pesos ang repolyo at 70 pesos naman ang kada kilo ng talong. At ang lagay naman ng ating sariwang hango, gaya ng bangus ay nasa 240 pesos ang bawat kilo. 140 pesos naman ang tilapia. Samantalang nasa 220 pesos ang bawat kilo ng galunggong. 290 naman ang dalagang bukid at 390 pesos na pumalo ang pampano at nasa 280 pesos naman ang alumahan. At bago tayo magtapos, nais nating mag-iwan ng pasasalamat sa ating mga umalalay dito at taos-pusong umalalay na mga bukas palad MCGI Mothers at Marshals, sa ating masisikap na mga vendors. Kaya naman, special acknowledgements at shoutouts sa Maramag Meat Shop, Melvin Fresh Fish, JV and Pat Harvest Hub, kay Mr. Teddy, ang ating Market Master, at kay Tita Mentasyonal. Salamat po sa pakikiisa. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Joy Rabina, at good morning sa mga kasama mo dyan sa NGI Market, Parang Marikina. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Mateo Kapitulo 18, talatang 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ka-27 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dalis. Di na ako babati, wala ng oras. Hi, Christian. Of course, good morning kay Joanna, no? Ang ating EP. Wala ng bate. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po si Annie Rentoy. Stand by for a while. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.